Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon nga ay lumabas ang nakakagulat na balita ng hindi matuloy ang trade ni Dalton Knecht patungo sa Charlotte Hornets dahil sa multiple issues ni Mark Williams sa kanyang physical test. Ibig sabihin ay hindi pa ito fully healthy at ayaw ngang sumugal ng Lakers na i-trade si Knecht, Cam Reddish at multiple first round draft picks para sa isang player na hindi malinaw ang physical test. Kaya naman Lakers na mismong umatras dito. 23 years old pa lang nga si Mark Williams, kaya naman nakikita nga ito sana ng Lakers bilang ang kanilang main center for the next 5 to 10 years. Ganun pa man, hindi nga ito fully healthy, kaya naman umatras na lamang ang Lakers sa trade na ito. Halo-halo nga ang opinyon ng mga fans dito. May mga nalungkot at nagsasabi na lumiit ang tsansa ng Lakers sa championship dahil sa pagkakawala ng isang lehitimong starting caliber center. Habang may iba naman na nagdidiwang at sinasabi na talo nga daw talaga ang Lakers sa trade na ito in the first place, kaya mabuti na lang ay na-cancel ito. Well, ang pagkaka-cancel nga ng trade na ito ay posibleng blessing in disguise para sa Lakers dahil imagine, pinamigay nga nila ang dekalidad ng mga players at draft picks para sa isang player na hindi healthy enough to play long term. So ngayon nga ang Lakers ay loaded sa wing players with not enough center na masasabi natin na maaasahan talaga sa playoffs kontra sa mga tulad nila Nikola Jokic, Anthony Davis, Sabonis at iba pa. Kaya naman hindi na nga ako magugulat kung bigla na lang ikat ng Lakers ng tulad ni Cam Reddish given na sinay na nga nila si Goodwin. So kakailanganin nga nila ng vacant roster spot kung sakali man nakukuha sila ng tulad ni Daniel Theis mula sa buyout market o kaya naman ng mga former Lakers Damian Jones at JaVale McGee. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Zion Williamson naman mga kaibigan ay gumawa ng impresibong 40 points, 4 rebounds and 4 assists on a very efficient 76% shooting sa field sa loob lamang ng 28 minutes of playing time. Ganun pa man, kahit na unstoppable nga siya individually at nagtala din si CJ McCollum ng 31 points and 6 rebounds, tinalo pa din nga sila ng Sacramento Kings sa score ng 123-118. Solid 27 points and 16 rebounds si Domantas Sabonis, 22 points and 5 assists din si Zach LaVine at 19 points and 8 rebounds naman kay Keegan Murray. Hindi lang si Zion Williamson ang gumawa ng 40 points, si Jason Tatum ay nagtala din nga ng kanyang 40 points, 6 rebounds and 4 assists sa 131-104 blowout win ng Boston Celtics kontra sa New York Knicks. 25 points din si Peyton Pritchard, 17 points Derrick White, at 14 points, 12 rebounds and 3 blocks naman si Luke Kornet. Sa Knicks naman ay 36 points and 5 assists din nga si Jalen Bronson, 17 points, 8 rebounds si Josh Hart. Subalit ang MVP candidate at All-Star starter Karl Anthony Towns ay nalimit lang nga sa 9 points and 9 rebounds sa game na ito. Habang ang Denver Nuggets naman ay nakuha na ang kanilang ika-6 na sunod na panalo kontra sa Phoenix Suns sa score na 122-105. 30 points and 5 assists si Jamal Murray, 26 points, 11 rebounds and 9 assists si Nikola Jokic in 28 minutes of playing time.